Now, let's talk about statistics. But, sa lesson natin, focus lang tayo sa introduction about statistics. And when we say statistics, before we proceed sa definition ng statistics, I'd like you to know the learning outcomes of this module. First is, we're going to discuss the importance of statistics in your field of study. And we're going to compare and contrast between descriptive statistics and inferential statistics, and define data, or we're going to define the different key terms that we are encountering when we talk about statistics. Then identify different types of data as well as their level of measurement. Pag-uusapan din natin yan. And we're going also to identify appropriate data collection methods based on needed data, and identify appropriate data presentation type for a set of data. So these are our learning outcomes. Now, proceed tayo sa definition ng statistics. Ang statistics ay isang branch of science. It is a branch of science that deals with the collection. It deals with the collection, presentation, organization, analysis, and interpretation of data. Okay? Parang ano lang yan. Para mas madali yung maalala, kumbaga, ang statistics. Isipin ninyo ang mga marites. Bang ginagawa ng marites, nangangalap yan ng mga informations, di ba? Nangangalap tayo ng mga information na sinishare natin sa iba. And based on dun sa nakakalap natin mga information, nag-interpret tayo, nag-generalize tayo sa isang bagay based on dun sa nakalap nating information. And that is what we're doing kapag we're doing the marites thing. Mag-chismis tayo. So, why na sinabi ko ang marites? Kasi somehow na parang ganun yung ginagawa natin sa statistics. But I'm not telling na ang pagmamarites ay isang statistics, okay? Parang kinokonektado ko lang para mas maalala natin. Wherein, sa pagmamarites, hindi valid yung mga conclusions, interpretations, generalizations natin, okay? Inano ko lang siya na nangangalap tayo ng information, then somewhat, nagko-conclude tayo, pinapresent natin sa ibang tao, diba? Nag-gina-analyze mo na dahil doon sa nakalap mong information doon sa isang tao, ay ganito na pala siya. So, nag-i-interpret ka na. But, ang pagmamarites ay hindi magandang gawin. Okay? Kasi yung interpretation natin minsan, yung mga conclusions natin, hindi maganda yung result. Okay? Hindi valid, hindi siya maganda. So, what I'm talking is, statistics is ganun. Parang kung alam mo kung marites, alam mo nung gawin ang statistics. Kasi, we're going to collect. These are actually the 5 processes involved in statistics, and each processes ng mga ito, collection, presentation, organization, analysis, interpretation of data, is very important. Bakit kaya? Okay? Bakit kaya importante itong processes na ito? So, isipin mo nga, okay, can we analyze data without collecting? Can we analyze our data kung hindi pa ito naayos? Diba? Ang hirap nun. Parang ano lang, sa mga bagay-bagay lang. Kumbaga, sa mga gamit mo, kung magulo yung gamit mo, parang hirap-hirap maghanap, diba? Ang hirap mong i-analyze asan yung ganito na hinahanap mo. Pero kapag nakaayos yung mga gamit mo, madali lang maghanap, diba? So, ganun lang ang mga process ng ating statistics. Na kapag hindi ka nag-collect, of course, hindi ka rin makakapag-interpret. Anong i-interpret mo kung hindi ka naman nang-collect ng data? Diba? Anong i-interpret mo kung hindi mo naman inanalyze ng maigi, ng maayos yung data mo? So, each 5 process of statistics is very important because statistics has the ability
na mag-provide sa atin ng tools we need para ma-convert natin yung mga raw data natin into information na magagamit natin to make sensible decisions and intelligent choices. Okay? Just like way back sa ating pandemic. Right? Nagiging basihan, okay? They're doing a statistical analysis and kung ano yung makakaano yung mga result ng kanilang statistical analysis, nagiging basihan nila to make sensible decisions para i-lockdown ng isang lugar. Diba? Kapag sa statistical analysis nila na marami na nakokollect nila ng information na marami na ang nako-confine, marami na ang COVID patients, marami na ang kaso ng COVID, okay, pinapresent yan, ino-organize ng ating mga higher ups, ina-analyze kung ano ba yung magandang gawin, ano ba yung nangyayari na. So, kapag ina-analyze nila na kapag hindi pa nila ni-lockdown, nag-i-interpret nila na kapag hindi pa ni-lockdown or hindi inagapan, hindi sinolusyonan kaagad yung pandemic, diba? Maraming mamamatay. So, nila-lockdown yung isang lugar because of the analyze na mga result, mga collected data ng ating mga hospitals na marami ng mga COVID patients. Okay, so people from various fields of interest, hindi lang mga teachers, hindi lang mga estudyante, mga engineers, no? So, various fields of interest. We need to obtain information to answer different types of problems. So, nowadays, we do this by performing a statistical inquiry. Okay? Kasi this will allow us to answer problem with clear understanding of a particular collection of information. Now, let's proceed to the key terms. Here, we have some key terms na of course, may encounter natin. Laging nandyan lang yung mga key terms na yan kapag pinag-uusapan ng statistics. First is what we call population. Pag sinabing population, it is the collection of all elements under consideration in statistical inquiry. Okay? Collection of all elements. So, kung under your study is ang ang consider mong population ay buong all students of Isabela State University Rojas Campus, yun ang population mo. Kabuuan ng bilang ng lahat ng mga estudyante sa ISU Rojas Campus. Yun ang population mo. But then, kasi, in such a studies, meron tayong population na target, no, sa study natin. Kasi, lalo na, kung sa ISUR, medyo konti-konti pa yan kasi mga more than 3,000 plus na mga estudyante. So, siguro kaya pa. Pero, isipin mo as a student, kung ikaw ang researcher as a student, consider mo ang total population mo na 3,000 plus ISU students. Napakahirap. It will take much time. Kasi kung mag-i-interview ka or mag-float ka man ng questionnaires, still maano yung oras mo, magagahol yung oras mo kasi 3,000 plus ba naman ang i-interviewin mo, 'di ba? Isa-isahin mong puntahan lahat ng mga estudyante niyo para interviewin. So, matatagal lang ka sa process mo kung consider mo yung buong population mo. At hindi lang yun, magagastusan ka pa. Especially meron tayong mid-site, new site, outsite. So, yung travel expenses mo and even of course your pagkain, diba? So, magastos and it takes your time. No? So, kapag population, that's why in such a study, nagseselect tayo ng sinatawag nating sample. So, a sample is a subset po. Subset siya ng population natin. We need to say, if we're going to select our sample, it should be manggagaling din sa ating population. So, why we are selecting? In selecting sample, hindi lang din naman basta-bastang pagsasala natin ng sample, okay? Na ituturo mo na lang, o ikaw na lang, ganito na lang, dito na lang tayo kukuha ng sample natin. No, hindi po ganun na pinpoint na lang ng magiging respondents mo sa iyong study, no? We have
different types of on how to select our sample randomly. Okay? Kasi to have a valid result na gusto nating mapalabas talaga sa study natin. Kasi kung hindi natin ginawa yung randomly selection on how to select a sample, hindi maganda yung kalalabasan, hindi na valid yung kalalabasan ng yung sample. Kumbaga meron ng bias sa result ng study mo. Okay, so, but then, hindi natin matatouch yung mga different types na yun. I'm just telling na hindi lang basta-basta ang pagseselect ng respondents or sample natin under the population of our studies. Okay. So, isipin mo na lang, no, basta huwag nyo kalimutan, let's say, bumili ka ng buko pie, di ba, buo pa lang yung buko pie natin. So, yan yung population natin, yung buo. Pero kapag kumuha ka lang ng isang slice, or dalawang slice, tatlong slice, yun yung ating sample. Okay? A sample is a part of the population. So, here is, ito, konti lang to pero, a population, kumbaga, ito yung kabuuan ng population mo, andyan silang lahat. Okay? Pero pag nag-select ka ng sample, syempre, kung sino yung mga nasa population mo, sila lang din yung kukunin mo as part of your sample. Okay? Then, another key term, ito. So, example 1, assigning the population and sample. If we define our population to be the set of all students, okay, for school year 2021-2022, a sample is the set of first-year students in ISU for the school year 2021-2022. So, gaya ng example ko, instead na puntahan mo yung 3,000 plus na estudyante ng ISUR, okay, mag-select ka lang ng sample mo. Wherein pwedeng mga set of first-year students lang yung interviewin mo. Or kung hindi naman first-year students, pwede rin namang second year, third year, fourth year. Okay, so yun ang population and sample natin. Another key term is what we call the variable. Okay, ang variable po is from the word vary. Okay, nagbabago ang kanyang value. Kumbaga, 'di ba? If you still remember sa ating algebra, we have variables x and y doon, 'di ba? Lagi nating hinahanap anong value ni x, anong value ni y. 'Di ba? Nagbabago-bago ang value ni y depende kung ano ilalagay natin sa value ni x, okay? So ganun yung konsepto ng variable natin dito sa statistics. Nagbabago-bago. Of course, ang variable is a characteristic or attitude of the elements in a collection that can assume different values. It assumes different values for the different elements. Ang variables na tinutukoy natin dito, okay, so, once na, alright, pag sa interview, nag-i-interview ka or nag-roll ka ng questionnaires, ano yung mga information na kinukuha mo? Yun yung mga variables natin. Let's say, the very basic na kinukuha is yung demographic profile, right? Ano yung mga demographic na profile na kinukuha? We have the sex, age, height, weight, religion, cell phone numbers. Diba? Yun yung mga kinukuha pag isa interview or sa survey questionnaires, diba? So, yung mga kinukuhang information na yun ay ang mga variables natin. Kasi they assume different values. Okay? Say, sige mamaya, meron palang nakalagay yung example. Okay? So, another thing is what we call the observation. Pag observation naman, ito yung realized value ng ating variable. Okay? So, let's say, ang variable natin ay the sex. Ang sex ay variable kasi it assume different values. And ano yung observation natin sa sex? Diba? Meron tayong male at saka female. Ito ngayon ang ating observation dun sa ating variable na sex. Okay. Another thing is what we call data.
Take note po, ang data ay singular. Sorry. Ang data ay ang plural form. At kapag singular form, ito naman ay tinatawag nating datum. Ito yung singular form na. Ang data kasi, ito na mismo yung collection ng set of observations natin. So, lahat na, ang data, yan na yung lahat ng kinolekta mong informations doon sa interview mo, survey mo, or sa questionnaires mo. Yun ay data. At ang bawat information na kinolek mo, yun ang datum natin. Each information, each observations ay datum. Pero yung buo na observations mo, yun ay ang data natin. Meron ata tayong examples dito. Yan, examples of illustrations of variables together with their possible values. Ayan, nasabi ko kanina to. Ang variable natin ay ang sex, okay? Or sex of a student. Ang possible observations natin dyan, of course, meron lang tayong male at saka female. Another variable, pwede rin ang employment status of an employee. Kasi hindi naman lahat ng mga empleyado ay permanent kaagad. Diba? Meron tayong iba't ibang observations dito. Pwedeng temporary lang, pwede namang permanent, pwedeng contractual, or ilagay din natin dito, pwede rin casual. Diba? So, yun yung mga observations natin sa ating variable. Another is the monthly income of a person in pesos. Of course, pare-pareho ba naman ang sweldo ng mga tao? Hindi naman, di ba? May malaki ang sahod, may sakto lang, may maliit naman, and may mga underpaid pa nga, kumbaga. So, ang possible observations natin yan, of course, lalagay lang natin that I kasi income yung pinag-uusapan natin. So, let's denote the possible observations as small I. Wherein I is greater than or equal to 0. Why greater than or equal to 0? Ikaw ba naman magsweldo ng negative, diba? So, wala namang nagsweldo ng negative. So, from 1 greater than or equal to 0, may mga sweldo ng minimum wage, diba? So, of course, from 0, pataas na yan. Okay? And another variable is the number of children in our household. Ilan ba kayo magkakapatid? Hindi naman every household ay pare-pareho ng bilang ng anak. Merong 3, merong walang anak, merong 1 anak, 2, 3, 4, may iba nga 12 ang anak. So, yun yung mga examples natin. Ito lang mga ilan lang na examples natin ng variable at saka mga possible observations nila. Identifying population and variables of interest. The research division of a certain pharmaceutical company is investigating the effectiveness of a new diet pill in reducing weight on female patients. Okay, ang population natin dito ay set of all female kasi ang tinutukoy niya ay female patients. So, ang population natin ay set of all female who will use yung diet pills. Ang variable of interest natin dito, ano ba yung variable natin dito? Diba yung weight? So, of course, ang variable of interest ay yung weight bago kailangan mong kunin ano yung weight ng mga female patients mo bago sila nag-take ng pill. And then of course, after, ano yung weight na nila after nung pag-take ng pills. Yan ang variable of interest. Next is the parameter and statistics. This is not a statistics, but a statistic without S. Ayan, correct na. So, ang parameter and statistic, they are just the same actually kasi ang pinagkaiba lang ay pag ang parameter ito ay galing sa population. Pero kapag statistic, ito po ay galing siya sa sample natin. So, you can see pareho silang summary measure. Summary measure din siya. Okay? Describing a specific characteristics. Yun nga lang, ang parameter galing sa population, ang statistic ay galing sa sample natin. Suppose that among the 35 students, 28 claim that they own a cellular phone. We can now compute for the proportion of students in the population with cellular phones. So, 35 students,
sa malamang that is only a sample kasi 'di ba? Yun ay sample natin. 35 students lang naman kasi at merong 28 lang ang merong phones. So pag kinuha natin yung probability niyan, number of students with cellular phones, of course, meron lang tayong 28 out of 35 na students, or that is 0.8. Eto ngayon yung summary measure na hinahanap natin describing a specific characteristics natin ng ating sample. Therefore, etong nakuha nating summary measure na ito ay nanggaling naman lang naman siya sa sample natin. Ito nga yung 0.8 ay ang ating statistic. Pero kung sanang nanggaling yung na-compute mong summary measure ay nanggaling sa, let's say, merong kang total population na 3,000 students at doon ka nagtatanong kung ilan ang may cellphone. Let's say, out of 3,000 students sa population mo, merong 432 students na merong cellular phones. So, kapag kinuha natin yan, that is 432 over 3,000. Okay, 432 over 3,000. Of course, divide natin yan. 432 divided by 3,000. It will give us 0.144. So, itong summary measure na ito na nakuha natin sa ating population, yan ang ating parameter. Okay, I hope na-gets nyo. Kapag nanggaling sa sample, ito ay statistic, pero kapag ang summary measure na kinuha mo ay galing mismo sa population, yan ay parameter. Next is suppose, same lang din. Suppose we take a sample of 10 students. Ito ay sample. Naka-note siya as sample. So, meron lang tayong 10 students. From this class, 10 students in the sample, 7 own cellular phones. So, meron lang 7 students out of 10 na merong cell phones. So, itong summary measure natin dito is still statistic kasi nanggaling siya sa sample. Now, okay, pag-usapan natin ito, itutuloy natin sa pang discussion.